Guys, solid advice mula sa akin, no? Wag na wag po kayong titigil sa pag-upload ng videos dito sa YouTube. Kahit gaano kayo ka-busy, kahit sobrang dami nyong ginagawa sa mga buhay-buhay nyo kasi maaring in the long run, maging negative ang effect sa inyo. Lalo na kung mag-stop kayo mag-upload ng videos dito sa YouTube. So bakit ko ba ito sinasabi? Ako guys, personally, as a content creator na nakapokus sa YouTube tips or YouTube advice, once a week na lang tayo nakakapag-upload ng videos. So meaning, sa loob ng isang buwan, 4 to 5 times lang tayo nakakapag-upload ng video dito sa YouTube. At guys, sasabihin ko sa inyo, yung performance ng analytics ko sa aking YouTube studio is halos bagsak lahat. So, isipin nyo yung mga content creators na nag-upload ng videos like less than 4 times a month. Or let's just say yung mga content creators na napipilitan na lang mag-upload para kahit papano maisalba nila yung channel nila, or yung mga content creators na talagang minsanan lang talaga mag-upload, no? So ito yung may advice ko sa inyo kung talagang gusto nyong i-pursue yung YouTube, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, kung gusto nyong ipagpatuloy yung mga YouTube channels nyo at magkaroon kayo ng solid subscribers or viewers na talagang mag-aabang ng vlogs nyo dito sa YouTube. So before guys, naranasan ko talaga yung daily vlog, which is araw-araw talaga ako nag-upload guys. Kahit alam ko na yung vlog na ina-upload ko is walang laman or wala masyadong sustansya, basta may upload lang ako. Pero take note guys, yung mga panahon na yon, maganda yung performance ng analytics ko. Kaya nga minsan guys, natatawa ko or pag naalala ko yung mga panahon ngayon na hindi naman ganun kasolid yung mga videos natin, but still, kung ikukumpara natin ngayon na once a week lang ako nag-upload ng video, sobrang solid nung performance natin ng mga panahon na yon. Like, lahat ng arrow is green, pataas pa. So meaning solid yung performance ng mga videos natin. Kung ikukumpara nyo sa ginagawa natin ngayon na once a week na lang tayo nag-upload. Kaya masasabi ko talaga sa inyo guys na huwag kayong titigil mag-upload ng videos. Kung dati, kaya nyo mag-upload ng 3 to 4 times a week, huwag nyong babaguhin yan. Kasi baka magaya kayo sa akin, which is ngayon guys, bagsak lahat ng analytics ko like yung sa subscribers, like yung watch hours, yung revenue, at saka yung viewership. Pero hindi ko sinabi guys na bumababa yung subscriber ko. Ang sinasabi ko lang sa inyo guys, mas bagsak yung performance ng mga videos natin kumpara nung mga nakaraang buwan na sobrang active natin dito sa YouTube na almost araw-araw ako nag-upload. So, ang kagandahan lang kasi dito sa YouTube guys, bumagsak man yung analytics mo or tumaas man yung analytics ng mga videos mo, yung pag-angat nyo, tuloy-tuloy lang yan. As long as organic naman yung pamamaraan nyo, kung talagang nakapokus lang talaga kayo sa paggawa ng content, kung talagang nakapokus lang kayo sa isang klase ng niche, mas malaki yung possibility guys na umangat talaga kayo dito sa YouTube. Hindi man ganun kabilis. At sabihin natin na medyo mabagal-bagal. Pero kung talagang mabilis yung pagangat nyo, huwag nyong pabayaan yung ganong klaseng sistema na ginagawa nyo. Kasi ako guys, naranasan ko na talaga na umangat ng medyo mabilis. Pero dumating ako sa point na parang napagod din tayo, na burnout, na busy. So that's why alam ko na kasalanan ko rin yun, kaya ako napabayaan yung ganong klaseng performance natin. At ngayon guys, ang kagandahan lang kasi sa akin is like weekly nakakapag-upload pa rin tayo. Pero ayaw ko na maranasan nyo yung nararanasan ko ngayon na almost bagsak lahat nung analytics na meron tayo. Okay, pero yung subscribers natin, yung viewership, tuloy-tuloy naman yung pag-angat niya. At kung mapapansin nyo guys sa mga videos ko, hindi consistent yung viewership natin. So minsan may umaabot tayo na 1,000 views, minsan yung iba nasa 300 views lang. Yung iba naman umaabot ng higit 5,000 views. Yung mga lumang videos naman natin, still umaangat pa rin. So yung ibig ko sabihin dito guys, kung gusto nyo po talaga magkaroon ng consistent na pag-angat, i-maintain nyo yung pag-upload nyo ng videos. Kung kaya nyo araw-araw, mag-araw-araw kayo. Kung kaya nyo mag 3 to 4 times a week, gawin nyo. Naghahanap ka ba ng murang Popolive coins or kailangan mo ng PlayStation gift cards? Kung usapang fast transaction, reliable at safe na recharging platform, dito na tayo sa CocoDP. Hindi lang para sa live streaming apps ang pwede nyo i-top up dito, meron din sila for games like Delta Force, Free Fire, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Mobile Legends, Love and Deep Space, PUBG Mobile, and many more. Just click the link in the comment section at huwag kakalimutan na mag-login para maging eligible kayo sa exclusive discounts ng CocoDP.
Just spend $1 plus 4 packages para magkaroon kayo ng discount. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano kayo pwede makabili ng PS Plus gift cards for US accounts. First, click the PlayStation Gift Cards US. Step number 1, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 2, choose your payment method. Step number 3, put your email address. And final step, click buy now. Wala pang 30 seconds, marireceive nyo na po ang PlayStation gift card codes at pwede nyo ito i-check dito sa CocoDP or sa email na matatanggap nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. Okay, so wag lang kayo gagaya sa akin na once a week. Kasi para sa akin guys, hindi ko siya recommended, lalo na kung kayo naman po ay madaming oras or let's just say hindi naman kayo busy sa buhay nyo. Diba? So why not mag-focus na lang kayo sa pag-upload ng content nyo? It's either dito sa YouTube or outside ng YouTube or sa ibang mga social media apps. Diba? Kasi guys, sa panahon ngayon, sobrang daming ways paano kayo pwede umangat dito sa YouTube. But ako guys, no, i-share ko lang sa inyo yung experience ko as a content creator na hindi na ganun kadalas mag-upload. Diba? So katulad nung sinabi ko sa inyo, once a week na lang ako nag-upload. And ang isang advice talaga guys na may bibigay ko sa inyo, huwag kayong titigil na mag-upload. Kasi pag dumating yung point na mag-stop na kayo, ilang buwan na kayong walang upload dito sa YouTube, is makakalimutan na kayo ng algorithm mismo ng YouTube. Kaya mapapansin nyo guys, yung mga malalaking channels before na nag-stop na dito sa YouTube, hindi na sila nagkakaroon ng bagong subscribers. Diba? Kasi nga, long ago or long time ago na sila wala pang uploads or let's just say matagal na silang hindi active or wala silang bagong video upload dito sa YouTube. So ang nangyayari, hindi na lumulutang yung mga old videos nila or napag-iiwanan na ng panahon. So parang ganun po yung nangyayari guys. Kasi madami mga sikat na content creators before na let's just say tumigil ngayon, ang hindi na talaga lumulutang yung mga old videos nila. Kasi nga, ang nangyayari dito, kung hindi ka makakakita ng mga bagong videos na galing sa kanila, hindi i-recommend ng YouTube yung lumang videos nila. Which is magugulat ka na lang, uy, may ganito palang content creator na nagbibigay ng ganitong klaseng advice. Uy, may ganito palang content creator sa Pilipinas, ang ganito ang content. So, bakit ngayon ko lang siya ni-discover at ang tagal na pala ng content creator na to? So, ang dahilan nun guys, dahil nga hindi na sila nag-upload ng video. Diba? So, alam ko guys, sobrang simple ng topic natin for today but sana mamulat kayo sa katotohanan na dito sa YouTube, kung hindi kayo titigil mag-upload dito, tuloy-tuloy yung chance nyo na umangat dito. Diba? Hindi naman kailangan all the time. Ang gusto nyo mangyari is one time, big time, or biglang mag-trending yung video nyo or yung mga shorts na ginagawa nyo. So madalas guys, ang kailangan nyo dito sa YouTube is talagang sipag, consistency po talaga dun sa mga uploads kasi dahil sa pagiging consistent nyo, hindi kayo makakalimutan ng algorithm or laging kasama sa rotation yung mga videos nyo. Lalo na pagka may mga viewers na nanonood ng ganong klaseng topic katulad nung sa inyo. So, lagi siyang pwedeng may recommend ng YouTube. So, that's why ako guys, as a content creator na nagbibigay ng advice dito sa YouTube, huwag kayong titigil na mag-upload or dalasan nyo mag-upload, no? So, 3 to 5 times a week, pinaka-the best yan. Lalo na kung kaya nyo mag-everyday vlog or mag-daily vlogs, why not? Diba? So, yun yung maibibigay kong advice sa inyo. Okay? And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi ko rin kakalimutan na i-shoutout yung ating mga solid viewers na always nag-aabang ng ating vlogs. Mega love shoutout po pala sa inyo. At guys, mega love shoutout sa mga exclusive members ng ating channel na nagpa-member last month and this month guys. Ayan, so mega love shoutout po sa inyo. At bilang perks guys, no? So, ipinaplex natin sila every end of our video at guys, meron po silang once a month community post. Pinopost natin sila sa ating community once a month po yan. So, yung pa-member sa atin guys, $1 per month lang po yan or 58 pesos yata monthly. Okay? And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today. So, meron akong iiwan na playlist at video sa inyo na for sure makakatulong sa inyo sa baguhan na content creator dito sa YouTube. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.